Yo, what's up mga kaasang? Welcome back to my channel, and for today's video mag-update na naman tayo dito sa ating backyard, no? Kung ano nga bang mga na-breed ko na ditong isda, tsaka kung ano yung mga nandito pa, kung ano yung mga nawala, pag-usapan natin yan. Tapos papakita ko sa inyo lahat ng aking mga isda dito. Tapos yun, bagong lahat, gusto ko magpasalamat kay Sir Raymond Calderon para sa napakagandang t-shirt na binigay niya sa akin. Kung maalala nyo si Sir Raymond ng Noah's Ark Aquarium, yan, binigyan niya ako ng t-shirt. So yun, maraming salamat dito, at saka salamat din sa pagbisita at sa pagkuha ng aking mga HB3 Flowhorn Fry. So yun na nga mga kasama, huwag na natin patagalin pa. Ito na ang ating backyard update for the month of January 2021. So ayun mga kasang, no, simulan na natin ang ating backyard update na alam ko naman na hinihintay nyo every month. So magsimula tayo dito sa aking tank dito. Kung maalala nyo, nandiyan si Gibson, pero ngayon ay wala na siya. Naibenta ko na siya, no? So nakalagay dito ngayon yung HB2 na Flowhorn Fry ko na naka-reserve na yan. Hinihintay na lang yan kunin. Tapos ayun, kung mapapansin nyo, may mga dividers na ako dito ulit dahil nagpapalaki ako ng mga HB3. So ito yung mga HB3 ko na pinalad na makuha, no? Hindi ko to pinili, basta kinuha ko na lang to. Sinuwerte sila na sila yung una kong nailagay dyan sa slot na yan, no? Dahil kung hindi nyo pa alam, medyo tamad ako sa pagpili ng mga fry, lalo na kung napakarami. So pag mag-grow out ako, basta hinuhuli ko na lang. Bahala na kayo kung gumanda kayo o hindi. So ayun, dito sa baba meron din ako dito mga HB3. Ayan, no? Napakagandang HB3 na white eye. Meron mga white eye, meron mga red eyes. So itong HB3 na to ay red eyes, no? Pero maganda rin naman kahit red eyes yan dahil awaken mix ang kanilang genes. Itong isang to medyo malaki na to. Ayan, red eyes din siya, pero kita mo na exopearl yan paglaki dahil meron siyang kilay. Tapos yun, sa tabi nila, ito yung kanilang nanay na bibigyan ko na ng pangalan. So ngayon, ikaw na si Hailey. Ipapangalan natin Hailey dahil kung kilala nyo si Hayley Williams, isa sa mga paborito kong banda ang Paramore. So naisip ko ipangalan sa kanya ang Hailey. So yung WhatsApp, Hailey. Yan ang ating breeder of the year. Breeder of the year, siya yung pinaka-favorite kong female ngayon dito sa backyard. So dito naman tayo sa mga guppies. Ito ang aking mga white mosaic. Bali kung mapapansin nyo, ang dami niyang fry dyan, no? Nakikita nyo ba? Ayan, o, yung mga maliliit na yan. So ayan, dumami na rin to. Talagang meron batch nito noon, tapos ngayon nanganak ulit sila, pangalawang beses na to. So antayin na lang natin lumakihan ang white mosaic. January 17 lang sila na ilabas. Tapos dito sa kaliwa ang ating RDSS, second batch na yun nandyan. Bali nakadalawang batch na ako nito, guys, no? Simula nung binigyan ako ni Mitras backyard nito na isang pair. Bali dalawa na yan. Ayan, gaganda na, oh. May mga kulay na yung males. Wow. So yun, no, ito yung pinaka ano natin, pinaka tawag dyan, pinaka breeder natin, yung male na yan. Tapos yung isang malaking female, nasa na ba yung isang female? Hindi ko na makita. Ayun, no, yan. Yan lang yung pair niyan, dumami na dumami. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong white mosaic kanina, December 27. Ito yung unang batch, no, yung pinakita ko sa video kung paano manganak yung guppy. Ito yun eh. So yun, medyo mabagal ang paglaki nila ngayon dahil wala akong live baby brine shrimp na ginagamit, no. Puro naka-decapsulate tayo ngayon. So medyo mabagal sila lumaki doon compared sa live. So ayan, ito na yung mga red list ko. Dalawang batch yan nandyan, December 25 tsaka December 15. Pinaghalo-halo ko na sila dyan. Ito yung pinaka una kong red lace na male, yung bigay ni Mitras Backyard din. So ngayon napakarami ko ng red lace talaga. At dito naman sa side na to, meron ako isang fry dito ng HB2. Nagka white spot yan pero gumaling na yan, no?
Kung mapapansin nyo, meron dyang heater dahil nga nagkaroon siya ng white spot. Dito naman sa baba, ito yung aking isang pares ng albino blue topaz na hindi pa rin nanganganak ngayon ng madami, no? Bali nagkaroon na to ng fry, 2 piraso. Kasama na nila yun. Hindi ko alam kung kinain niya yung mga fry niya o konti lang talaga yung lumabas, no? Pero 2 piraso nakita ko dyan. So yun, umaasa pa rin ako na dadami to dahil napakagandang klaseng strain nito ng guppies, no? Isa to sa mga paborito ko, yung albino blue topaz. At sa kanan, ang katabi naman niya ay ang ating mga albino red lace. From Bulacan yan, galing sa mga tropang Bulacan. Yan, trio yan ng albino red lace. Ngayon, di pa sila nanganganak. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang laki na ng tiyan nito. So, ine-expect ko na manganak din to. Hindi ko lang alam kung kailan. Siguro mamaya o bukas o sa isang araw sana. So, yun. Ito naman sa katabi nila. Ito ang ating purple mosaic naman to. Ito yung binili ko tapos napaanak ko. Bali ito mga anak na to nung binili kong breeder. So yung breeder isang beses lang nanganak. Hindi na natin naparami ulit. So ayan, may natira naman ako dyan. Tapos nagkalpa ako dito. Bali isang male na lang yung natira. Tapos ilang female na lang yan. At sa kanan, ito naman ang aking pinakabagong strain na galing din kay Mitra's Backyard. Ang aking albino full red. Yan yung binigay niya na nakaraan. At kung mapapansin nyo, meron ng mga fry dyan, no? Ibang klase ka talaga magbigay, Mitra's Backyard, dahil buntis na pala yung binigay mo. At ayan, meron na nga akong mga fry agad, ilang araw pa lang. So yan, maraming salamat sa iyo, Mitra's Backyard. At marami na naman akong guppy dito. Ayan, no, may mga, kita nyo ba? Ayan, hindi siya marami, mga 5 peraso lang ata to, 6. Pero okay na rin yan, at least, di ba, meron tayong fry niyan. Sa susunod na dami niyan. At ito ang aking paboritong guppy ngayon, galing kay Yelan's FHN Guppies ng Bulacan. Ito yung paborito ko talaga ngayon na guppy. Ang tawag dito ay platinum koi. So nagkal na ako dito yung mga walang red sa ulo, anong tawag doon, non-cap. Ito kasi may mga red cap to eh. Pag yung mga non-cap, kinakal ko na yun. Bali ayoko nang ganoon kasi. So yung natira, ito na lang. Gagawin kong breeder to lahat dahil natutuwa ako sa kanila. Ganda ng kulay. At ayun, medyo napapaos na ako, no? Nandito sa baba naman nila, meron ng 15 gallons dito na punong-puno ng ating HB Pastel. Yung first batch natin na HB Pastel na napakalalaki na ngayon. Andito yung mga breeders nila, tapos andito rin yung mga anak nilang Juby na pwede na yata tong ibenta. So ayun, no, iniisip kong ibenta to. Titignan ko lang kung per pair o per trio. Ayan yung kanilang breeder, ang laki. 2 inches yung breeder nila na yan, 3 pirasong female yan, no? Tapos yung mga Juby na yan, ibebenta ko yung iba dyan dahil ang dami naman nila at wala naman akong gagawin talaga dyan kundi ibenta lang. Dito sa kaliwang 15 gallons, ito naman ang aking cobalt green. So ang cobalt green para din siyang electric blue Moscow tsaka black Moscow, no? Pero ang pinagkaiba nito, kulay green yung kulay niya, dark green yan. Parang tinatawag ng iba green Moscow. Pero ang sabi sa akin nung nagbigay nito sa akin, na si Mitra's Backyard pa rin, sabi niya green cobalt daw yan, no? So yun, sana parami natin. Kung maalala nyo to, ito yung mga bago kong 10 gallon tanks. So wala pa mga aeration yan, pero nilagyan ko na to ng EBM dahil may nagpasilip sa akin ng EBM. Akala ko bibili pero hindi naman natuloy yung bili niya. So wala akong mapaglagyan nito kasi galing to sa tabs. So yan, nilagay ko muna sila dyan. Ngayon ang tanong, okay lang ba sila dyan? Okay lang sila dyan, guys, no? Kahit walang aeration yan. Yun nga lang, mabilis dudumi ang tubig niyan. Dito naman tayo sa aking mga blue lace guppies na ang hirap ipakita dahil blurred ang aking camera. Dahil yun, hindi ko ma-focus. Ano ba yan? Ay makisama. So ito mga blue lace na to, bihira to dito sa lugar namin, no? Kaya ang sabi nga sa akin ni Mitra, ingatan ko raw to at paramihin ko talaga kasi nga mabenta to dahil konti lang. Ito yung pinaka meal na malaki sa akin na natira. So ayan lang yung, ayan, makikita nyo blue lace yan. Lace pattern siya na blue. So blue lace, diba? So ganyan na itsura ng blue lace. Ayun, sana dumami yan. Nandiyan sila sa 20 gallons. Dito sa babang 20 gallons, dito ang ating, ano nga ba to, yung bigay sa akin to ni Akira Lucas na Campre, Geostorm F1, ay Geostorm Batch 1 yan. Nakuha ko kay JR Kabotahe. Dito naman ang ating AFK berries na si Bingot.
Bingot, ano, mangingitlog ka na naman ba? Parang mangingitlog ka na naman ha. Galit na galit ka na naman sa akin. Drop shot ka pa. Ano yun? Mangitlog ka na pala, Bingot. Di ka na naman nagparamdam. Ayan yung dark spot na yan. Itlog na naman yan. So hindi natin nakitang nangitlog siya, no? Ano ba yan? Hindi kita machambahang nangingitlog talaga. Hindi kita ma-breed tuloy. So ayan, wala tayong magagawa pag ganyan. Hindi na natin mag-breed yan, next month na ulit. Dito naman katabi niya yung awaken mix natin na hindi pa nangingitlog pero mukhang female siya. Short body yan. Dito naman sa taas, nilagyan ko ng ilaw. Ayan, kung makikita nyo, meron ako dyan mga maliliit na grabe tuloy. HB3 batch 3. Ito na yung HB3 batch 3 natin. Medyo konti lang siya, no? Dahil hindi ko alam kung bakit hindi nakaligtas yung iba. Ang dami na naman namutay, ang dami na naman nag-nodes. Pero meron pa naman dito mga mangilan-ngilan na fry, siguro mga nasa 30 pieces to. So yun, good pa rin naman yan kahit konti lang sila, at least meron tayo kahit 30 pieces. Itatago na lang natin yan dahil meron pa rin naman tayo makukuha magaganda dyan. So ayun, no, hirap lang i-focus dahil napaka-delete nila. Ano mga lang yun, so konti. Hindi ko alam kung bakit konti, hindi talaga ako makapagparami ng alam mo yun, yung isang breed lang eh, sobrang dami na mga 300 to 500. Yung iba kasi ganun eh. Ngayon ako hindi ko pa alam kung bakit hindi ako makachamba ng ganun. Siguro dahil sunod-sunod yung breeding ko, hindi ko masyado pinapahinga kasi yan every month sinasalang ko yan, so baka nga dahil doon kaya ang konti yung kanilang mabubuhay. Ayan o, HB3 batch 3 December 18 lang nag-hatch yan, ay January 18. So dito, ito naman ang ating HB pastel na napakarami. Itong HB pastel na to, December 10 ng birth date niyan. So naka 1 month old na to. May mga kulay na sila at meron na silang mga gender din. So kailangan na natin paghiwalayin to, no? Paghiwalayin ko na to, kukunin ko na yung mga male sa female dyan dahil ilang araw na lang o ilang linggo na lang pwede na nating ibenta ulit yan. So kailangan paghiwalayin natin yan dahil yun ang gusto ng karamihan ng mga bumibili. So ayun, no, dami kong HB pastel dito, mga ilang batch din yan kasi tatlo yung female ko nito eh. So mas marami talagang female breeder, mas marami talagang ianak yun, mas mabilis magparami. Ayan o, December 10. Dito sa baba naman andito yung aking breeder, ito yung mga pinaanak ko na nung aking Black Moscow. So yung pinaka breeder ko na Black Moscow nanganak, ito yung mga anak niya, so hindi pa nanganganak sa akin tong ulit. At kung makikita nyo, medyo sira-sira ang buntot ng mga males ko dahil meron akong mga female dito na nangangagat. Hindi ko alam kung bakit ganun sila, no? Kinakagat nila yung mga male. So punit-punit yan. Dito sa kaliwa nila meron ding HB pastel, December 21 naman ang birthday nito. Grabe, HB pastel na naman, isang batch na naman to na napakarami. So ayun, no, hindi ko mapigilan ang pagdami nila, kaya ang magagawa ko na lang ay magdagdag ng tanks. So ngayong February siguro matapos ko yung project ko, magdagdag ako ng maraming tanks dyan. At ayun, dito tayo sa taas. Ano nga bang meron dito? Albino Dumbo Ear Mosaic. So ayan yung ating Albino Dumbo Ear Mosaic na napakarami rin, no. Bali yung binigay sa akin na from SJDM Bulacan, binigyan nila ako ng 2 pairs. Yung isang pair na malaki ng anak na to, ito yung anak nila, ang dami. Pero ang problema, namatay agad yung female. Pagka anak nito, nag-flat na yung tiyan niya. So ganun kasi yung mga female guppies eh, pag nag-flat yung tiyan nun, yung parang wala na natirang, alam mo yun, wala na natirang fry sa tiyan, namamatay na sila nun. So dito naman sa kaliwa nila, ito yung ating mga HB3 batch 1. So ito yung binibenta ko ngayon, HB3 batch 1, 200 pesos each. Sa mga gusto mag wholesale, pwede nyo kontakin. Pag-usapan natin kung magkano yung wholesale, no? Pero syempre mas mababa yun sa 200 pesos each, pero may minimum order. So ayun, yung mga nag-grow outs dyan, ayun, limited shipping nga lang tayo, pero ayun, kausapin nyo na lang ako, no? Para kung gusto nyo kumuha nitong HB3 batch 1 natin, available na siya ngayon. Sa mga bibili ng paisa-isa dyan, o padalaw-dalawa, 200 pesos each. Murang-mura na yan, no? Tapos ang quality niya naman ay talaga namang kala mo imported quality dahil magandang jeans ang ginamit natin dyan, na walang iba kundi AFK berries at awaken mix.
So yun, excited na rin ako magpalaki nito, kaya nag-grow out ako ng mga ganito eh. Tapos yun, sa batch 1, sa baba ng batch 1 meron tayo HB3 batch 2. December 18 ang birthday nila. So itong mga to 1 month old na. Ilang peraso lang to. Ito yung ano eh, akala ko walang nabuhay, pero yun nga, may nabuhay. Siguro mga 20 pieces lang to, no? So medyo konti lang sila, pero okay na rin yan. Goods na rin yan, 20 na yan pag pinalaki mo yan. Kita ka pa rin dyan, no? So yun nga, pag nakapag-breed kayo, marami man o konti, tanggapin nyo na lang yon. Tapos better luck next time na lang kung mas marami kayo may breed, pero okay pa rin yan, at least may nabuhay tayo, no? At ayun, ito sa 50 gallons ko na to, nandito ang ating tatay ng HB2. Ito rin ang tatay na HB3. So ang dami ng naanak nito, no? Itong ating AFK berries na to, super breeder na to. Siguro naka-6, 7, 8 batch na to ng fry. So ngayon ipapahinga na natin yan dahil naka-batch 3 na siya ng HB3. Siguro ipapahinga na natin yan, tapos try natin gumawa na HB4. Shoutout sa lahat ng kasali sa Fish Keepers PH ng FB. Ayun, no? Shoutout sa inyo lahat dyan. Fish Keepers PH Facebook group. Mga tropa nating mga nangingisda dyan. Dito naman sa baba, ito yung bagong ano ko, pinagawa ko. Wala ring aeration. Hindi ko pa naayos eh. So yan, may mga 10 gallons tayo dito. Ito yung mga female red lace natin na binibenta. Dito naman ang male. Teka lang, dito tayo sa gilid para mas makita nyo. So yan, magkahiwalay yung male tsaka female na red lace natin, para mas makapili yung mga bibili. So yan, binibenta ko to. Magkano nga ba binibenta to? 300 pair, pwede ng 250 pair na lang siguro. Dahil 250 na lang yung mga ganyang quality, na pet quality lang naman to, hindi naman to yung mga show grade talaga. So yun, bigay ko na to ng 250 pair para sa mga gustong kumuha. Meron tayong red lace dito, 250 pair lang. Dito naman tayo sa kaliwa, no? Dito sa babang 75 gallons, andito ang ating pack berries. Teka, ba't ka lumalayo? Takot sa camera, no? Etong isang to, hindi ko pa to natsatsambahan ng breed, no? Tinaray ko na to ilang beses, pero hindi ako makatsamba ng breed. Pero yun nga, hindi tayo susuko dyan dahil titingnan natin kung magkakaroon ng anak to sa atin. Makakatsamba ka rin. Ang ganda ka rin kasi ng kulay nito, tsaka yung pattern niya ang ganda. Tapos white eye pa siya. So magandang jeans din to. Kaya gusto ko rin to. Bala ko na nga ito ibenta dati, pero nagbago isip ko. Subukan ko pa rin siya i-breed. Pero kung sakaling hindi ko siya ma-breed talaga, may kalalagyan sa akin to. For sale sa akin to. Pero sa ngayon, wala pa akong balak ibenta siya. So yun, ini-enjoy ko lang siya dyan. Nilagay ko siya sa 75 gallons. At umasa ako na mas gaganda siya dyan. So ayun, dito tayo sa taas. Ang aking pinakauling flower horn at ang pinaka-paborito kong flower horn na si Seal dyan. Ayan, oh, galit na naman ang cock niya. Ay, medyo drop cock siya ngayon, no? Hindi yung bilog na bilog, pero malaki pa rin. Kung mapapansin nyo, grabe na yung ano nito, grabe na yung cock nito. Talagang exo pearl yan. From dun sa harap hanggang sa likod, crossover pearls yan. Makintab talaga, as in 100%. Kaya nga maganda sana isali sa show to, kaso wala pa yatang show ngayon, no? Tapos ayun, no, medyo lumalaki yung tiyan niya. Siguro dahil sa jeans na rin, kasi konti lang naman ako magpakain dito eh. Tapos yung pagkapula niya, hindi siya ganong sobrang pulang-pula, pero mapula pa rin naman, no? Ayan, napakaganda nito. Ngayon, di ba sinabi ko sa inyo, yung AFK berries ipapahinga na natin kasi gusto ko nang i-try to si Siljan sa breeding, no? Kasi sa tingin ko tamang oras na to para i-breed siya. So try natin gumawa na HB4, dalawang awaken mix. I-breed natin next month. So ayun, hindi ko ina-expect na makatsamba tayo agad dyan, no? Pero susubukan na natin dahil malay nyo naman, baka makabuo tayo ng HB4 na napakagandang jeans talaga nito ni Siljan tsaka nga ni Hailey na parehas awaken mix. So ayun, no? Sana makatsamba tayo, pero yun nga, wag muna tayo umasa. Mahirap umasa kasi pag umasa ka at hindi nagkatotoo yung gusto mo, masakit. Hugot eh, no? So ayun, basta gawin na lang natin yung yung mga dapat gawin. Malay naman natin, di ba? So ayan nga, update ko kay Siljan. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Peace out.